Sigurado naman ako na lahat tayo at some point gumawa na ng kalokohan ng mga bata pa tayo, diba? Saka kahit ako, aminado ako na makulit din talaga ako nung bata pa ako. Parang simula kinder hanggang grade 6, lagi nang nagreklamo yung mga teacher ko sa magulang ko tuwing may parents meeting. Sabi, ang kulit-kulit ko daw sa classroom. Well, tama naman sila. Diba? Naalala ko na sa sobrang kakulitan ko noon, pati yung mga magulang ng mga kaklase ko na-stress na sa akin. Sobrang tagal na noon, pero isa yun sa mga hindi ko makakalimutang memories nung bata pa ako. Graduation day yon nung kinder ako at nung patapos na yung ceremony, may picture taking sa stage ng bawat section nun. Uy, di ba kilala kita? Alam ko kilala kita eh. Ayun, halos lahat ng magulang noon na ready na kami kuhanan ng picture, nakatingin na sa akin kasi hindi daw maayos yung upo ko. Hanggang sa may isang magulang na naumakyat ng stage para lang ayusin yung pwesto ko. Natatawa na lang talaga ako ngayon pag naalala ko yon. Kaya ngayon, napagdesisyonan ko na ikwento sa inyo yung mga kalokohan na pinaggagawa ko nung bata pa ako. Okay, simulan natin sa pinaka-common. Doorbell, sabay, takbo. Dati kasi, isa to sa mga trip na trip gawin ng mga bata noon. Ewan ko lang kung ganun pa rin ngayon na, pero payo ko na lang, huwag niyo yung gagawin. Ay, ang boring. Yun nga eh, walang magawa. Huh? Tara, doorbell. Okay, game. Ikaw magpipindot ako. Dali, bilisan mo na. Pindutin mo na yan. Bilisan mo na, mag-doorbell ka na. Ito na, pipindutin ko na. Tumakbo kayo ha. Dali, takbo. Pag tayo, nahuli talaga. Sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilang beses namin yung ginawa ng mga kaibigan ko. May isang beses pa nga na yung bahay na nakita namin, merong klase na yung hahawakan mo tapos ikakatok mo sa pinto. Wait. Ayun, sabi dito, door knocker daw. Pero ayun na nga, kinudok na kaibigan ko yung bahay na nakita namin. Tapos tumakbo agad kami dun sa park na malapit. Kunyari, naglalaro-laro kami. Nung tinignan namin, may nakita kaming tao na lumabas tapos hinahanap kung sino yung kumatok dun sa pinto nila. Yap, hindi yan tama. Kaya sa mga nakakapanood neto at nagbabalak na gayahin ako, wag nyo na subukan. Okay? Oh. Bago pala tayo magpatuloy, gusto ko lang magpasalamat sa XP Pen sa pag-sponsor nila ng video na to. At dahil nag-celebrate sila ngayon ng kanilang 19th anniversary, gusto ko lang sabihin na happy birthday sa XP Pen at thank you sa paghahatid ng magaganda at affordable na product sa aming mga artist. Kaya ipagpatuloy nyo lang yon at nandito lang kami lagi para suportahan yung mga produkto nyo. At sa anniversary nila ngayon na magaganap mula August 16 hanggang September 15, meron silang theme ngayon na original is original. At magkakaroon din pala sila ngayon ng art contest sa animation at sa graphic design na may theme naman na Future Me. Magaganap yun mula August 16 hanggang October 15 kaya medyo matagal-tagal pa yon at pwede kayo sumali. At kung makikita nyo, hindi lang isa kundi marami silang pipiliing winner sa contest na to. Kaya sumali na kayo at kung gusto nyo naman malaman kung isa kayo sa mga napili, i-announce nila yung winner 10 days after ng contest at yun yung October 25. Meron din pala silang golden ticket na kung saan pag bumili ka sa website nila, pwede ka magkaroon ng chance na makakuha ng 100% refund sa order mo. Kaya wag nyo rin yun palampasin. At saka pala meron din silang bagong model ng Artist Pro na ilalabas, kaya yun, abangan nyo rin yun. At dahil anniversary ng XP Pen ngayon, pinadalan pala nila ako ng bagong tablet na i-review sa inyo. Saka wag kayong mag-alala, basta tapusin nyo to kasi may surprise ako sa dulo para sa inyo. Kaya simulan na natin to at let's go! Ito ang XP Pen Artist Pro 16 Gen 2 na drawing display ng XP Pen. Nagustuhan ko pala yung print na nakalagay dito sa box kasi ang ganda na pagkakadrawing saka meron pang actual credit ng signature ng artist kung makita nyo. Kaya hindi ko na ito papatagalin pa, bubuksan na natin tong box. At sa loob nito, may kita natin tong Artist Pro 16 Gen 2 agad na tablet. At ito naman yung pen case. At sa loob nito, nandito nakalagay yung latest X3 Pro stylus nila. Kasama na syempre tong 8 extra nibs. Syempre, hindi mawawala tong power adapters. Ayan, 4 yan o. Mamimili ka na lang kung ano yung saksakan nyo sa bahay nyo. Meron din pala ditong USB A to Type-C cable na magagamit nyo dito sa wireless shortcut remote na may Bluetooth receiver na nakalagay dun sa pen case kanina. Cleaning cloth at glove. At itong quick start guide. At ito naman yung connector niya. Meron tong USB to USB-C connector at saka itong extension cable.
Pero dahil wala naman akong USB port dito sa PC, ang gagamitin ko na lang itong 3-in-1 cable connector ng XP Pen. At ito palang drawing tablet na to, meron tong 16-inch display na may full lamination at anti-glare. May kasama na rin tong built-in foldable stand na nakalagay dito sa likod, at sa taas naman, dito natin makita yung power at brightness button niya, at sa tabi naman nila itong mga USB ports. At ito pala yung wireless shortcut remote ng XP Pen. Meron tong customizable button at meron din tong roller na magagamit nyo sa pag-zoom in at saka zoom out ng canvas nyo. At pagdating naman dito sa case niya, dito nyo makikita yung stylus niya at meron tong 2 customizable button at yung likod naman nito, dito nakalagay yung eraser niya na gumagamit din ng pressure sensitivity. At syempre, itong mga extra nibs at itong Bluetooth receiver para sa wireless shortcut remote natin. At syempre, pag nasaksak nyo na to sa PC nyo, pupunta na kayo sa official website ng XP Pen para ma-download yung driver at ma-customize nyo yung mga button na gusto nyo. Para sa akin, nagustuhan ko talaga yung texture ng tablet na to pag nag-drawing ako dahil hindi siya madulas, at dahil pinaritan ko na rin yung nibs neto ng felt nibs, mas nagkakaroon siya ng mas magandang texture lalo na pag nag-drawing ako. Yung felt nibs pala, yun yung mga kulay white na nibs na nakita nyo doon kanina sa case. Yun. Nagustuhan ko rin pala tong wireless shortcut remote nila dahil bukod sa maraming shortcut keys, pwede ko pa to ilagay kung saan ako komportable. At bago ko pala makalimutan, meron din pala tong 16K pressure sensitivity na mas makakapagbigay sa inyo ng control kapag nag-drawing kayo. Kaya overall, masasabi ko talaga na napakaganda at sulit ng tablet na to. Kaya para sa akin, pasado talaga to. Pero ayun na nga, dahil tinapos mo to, meron akong surprise para sa inyo. Kasi alam ko na hindi naman sapat na ako lang yung may tablet, 'di ba? Kaya dahil dyan, magpapag-giveaway kami ni XP ng isang Decofan XS na tablet para sa inyo. O 'di ba? May pag-giveaway tayo, syempre. Kaya kung gusto nyo makatanggap nito, ilalagay ko na lang sa description yung instruction kung paano kayo makasali sa giveaway. Kaya, ayun, maraming salamat ulit sa XP Pen sa pag-sponsor ng tablet na to at happy 19th anniversary ulit. At ayun, huwag nyo kalimutan yung mga contest at saka yung mga dates. Kaya, ayun, let's get back to the video. Isa rin sa mga ginawa ko nung bata pa ako ay yung gupitan yung sarili kong buhok. Alam ko yung iba dyan guilty sa paggugupit ng sarili nyong buhok ha. Kaya, mag-comment kayo dyan para makita ko kung gaano karami yung nagupit ng buhok sa inyo. Naalala ko pa na ang saya-saya ko pa nun kasi feeling barbero ako habang ginugupitan ko yung sarili ko. Parang masyadong tahimik ah. Sandali, nasaan yung batang yun? Hoy, anong ginagawa mo dyan? Ayun, dahil sa paggugupit ko ng sarili kong buhok, kinabukasan pinagupitan ako ng lolo ko. Toy, wag mo ilikot ulo mo ah, mabilis lang to. Ayun, pinakalbo ko kasi sinira ko yung ayos ng buhok ko. Yung lang din yung una at huling beses na naranasan ko maging kalbo. Semi-kalbo. Pero kalbo pa din. Etong sumunod naman, nabanggit ko na to sa inyo dati. Nasa tuwing pinapatulog ako sa tanghali, nagkukunwari lang akong matutulog kasi pag wala na yung nagbabantay sa akin, tumatakas ako para maglaro sa labas. Lagot lang talaga ako pag nakita ng lolo ko na hindi na ako natutulog tas nandun na ako sa labas naglalaro. Saka speaking pala ng paglalaro sa labas, isa rin ako sa mga batang yung naglalaro ng lupa o buhangin dun sa labas. Yung tipong kung ano-anong dahon pa yung kone-kolekta tapos kunyari nagluluto-luto. Minsan di pa ako nakokontento, nilalagyan ko pa yun ng tubig para maging putik at halo-haloin. Di ko na i-deny, dugyot talaga ako nung bata ako. Bala kayo dyan. Saka pala dati, nung bata pa ako, lagi kong kasama yung pinsan ko. Kaya pagdating sa mga kalokohan, lagi ko yung katandem. Kasi may natatandaan ako dati na sa sobrang wala kaming magawa noon, hindi ko rin alam ano yung pumasok sa mga utak namin. Pero nanghuli kami ng antek. Yung mga malalaking klase ng langgam, yung pag sinubukan mo silang hawakan, papalag sila sa inyo. Ang malala pa noon, doon namin sila nilagay sa kulungan ng ibon na nakita namin. Tapos tinakpan lang namin yun ng libro para hindi sila makalabas. Alam nyo ngayon naisip ko saan pa namin nakuha yung logic na yun kasi sobrang liit ng langgam tas sa kulungan namin ng ibon nilagay. Buti na lang for some reason di kami kinagat ng mga antek na pinagkukuha namin. May isang beses pa nga na pati yung kapitbahay namin nadamay na sa mga kalokohan namin. Sa bahay kasi ng kapitbahay namin dati, meron silang decoration sa garden nila na parang maliit na pond. Hindi ko sure kung ano yung eksaktong tawag doon. Pero nakikita niya naman sa drawing ko kung ano itsura nun eh. Kaya ayun. At yung decoration pala nila na yun, nakalagay mismo sa likod ng bakod namin. Kaya minsan, sinisilip namin yun kasi na-amaze kami na may ganun sila. Wow.
Pwede kaya mag-swimming sa ganyan? At isang hapon, naghahagis-hagis kami ng pinsan ko ng mga kung ano-anong gamit. Di ko rin alam kung bakit yun yung ginagawa namin eh. Baka bagod kami? Hindi ako sure. Pero yun yung naging trip namin. Kaya nung naglalaro kami noon, hindi namin napapansin na yung ibang gamit pala na binabato namin doon na nahuhulog diretso sa pand ng kapitbahay namin. At nung nasa bahay na kami lahat, nakita ko na hawak-hawak na ng tita ko yung mga gamit na pinagbabato namin. Sino naghagis nito dun sa kapitbahay? Tignan nyo, basa na. Walang sumagot nun kasi takot kami ng pinsan ko at yung iba naming pinsan wala namang idea. Kayo, wag kayong magtatapon ng gamit dun sa kapitbahay ah. Mamaya magalit sila sa atin kasi hindi maganda yung ginagawa nyo. Buti pinagsabihan lang kami nun kasi kung nalaman na kaming dalawa yung pinsan ko yung gumawa nun, wala na, pinagalitan na kami nun. Saka wag kayong mag-alala kasi isang beses lang namin yung ginawa. Saka di na kami umulit. Baka mamaya kami nang itapon dun pag di pa kami tumigil. Saka pala dati nung mga bata pa kami, mahilig kami manood ng movie noon ng pinsan ko. At isang araw habang nanonood kami, ano kayang mangyayari pag pinagsabay natin yung dalawang CD? Dali, lagyan mo natin natin kung ano yung mangyayari. Ayun, nasira yung DVD player na ginagamit namin. Buti na lang talaga marunong magkumpuna yung tito ko, kaya naayos niya ulit yung DVD player na ginagamit namin. Excited na ako, siguro magiging magkasama sila dun sa palabas. Hoy, anong ginagawa niyo na naman? Kakais ko lang yan. Ay, tsaka pala kung hindi niyo na itatanong, idol ko si Spider-Man. Simula pagkabata siya na yung paborito kong superhero eh. Kaya isang Halloween, naalala ko na binilhan ako ng magulang ko na Spider-Man costume. Noong mga moment na yon, feel ko talaga yung pagiging Spider-Man ko noon. Kaya kahit tapos na yung Halloween, hinahalungkat ko pa rin yung costume ko na yun sa cabinet namin tapos sinusuot ko ulit. Ang malala nun, lumalabas pa ako tapos doon ako nag-feeling Spider-Man sa park na malapit sa amin. Naalala ko pa nga na nagapang pa ako nun sa kalsada eh. Tapos sinasabihan ko yung pinsan ko na, tawagin mo sila, dali, sabihin mo, nandito si Spider-Man. At yung pinsan ko rin naman, sumasakay sa trip ko. Kaya ayun, tinatawag niya rin yung mga tao. Ngayon, pag naalala ko yun, naisip ko na nakakahiya pala yung mga trip ko eh. Pero okay lang yun kasi mahalaga, naging masaya yung childhood ko, diba? Saka nung bata pala ako, ugali ko talaga manggulat. Hanggang ngayon naman may natitira pa rin ganun sa sistema ko pero sobrang bihira ko na lang gawin. Sorry sa mga nagulat. Okay, next topic na. Since hindi pa uso yung cellphone sa gadget noon, kami ng mga pinsan ko, naghahanap talaga kami ng pagkakaabalahan noon. At isa sa mga trip namin ay yung maglagay ng play money dun sa kalsada tapos papanoorin namin kung sino yung pupulot noon. Kasi pag nakita namin na binubulsay ng mga tao, natatawa kami kasi iniisip namin na hindi nila alam play money pala yung napulot nila. Ay, tsaka pala may time din pala na ginagaya-gaya ko si Boy Pickup. Kung hindi nyo yung kilala, search nyo lang yun sa Google, Boy Pickup. Basta napapanood ko yun dati sa Bubblegang eh, tas tawang-tawa ako sa kanya. Kaya nung may nakita akong eyeliner dun sa bahay namin, kinuha ko yun tapos dinrawingan ko yung mukha ko ng bigote at kabalbas na gaya kay Boy Pickup. At ayun yung ilan sa mga kalokohan na pinagagawa ko dati nung bata pa ako. Alam ko pati kayo may mga kalokohan ng nagawa. Kaya ikwento nyo yan dyan sa comment section para mabasa ko ha. Kasi titignan ko kung sino yung pinakaloko-loko dyan sa inyo. Saka alam naman natin na kahit ilang beses pa ako magsabi ng huwag kayo gumawa ng kalokohan na masama yan, may gagawa at gagawa pa rin yan sa inyo. Kaya siguro ang message ko na lang sa inyo kung may gagawin man kayong kalokohan, siguraduhin nyo na lang na hindi kayo makakasakit ng iba. Kumbaga isipin nyo na lang talaga kung worth it ba yung gagawin nyo o hindi. Ako kasi noon, di ako nag-iisip sadyang natural na makulit lang talaga ako noon. Ikaw, ang kulit-kulit mo talaga. Kaya ayun, hanggang dito na lang uli. Maraming salamat sa panonood at saka magpakabait kayo. Kundi kakainin ko kayo. We. At ayun, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe ha. See you sa mga susunod pang videos. Bye! You know, panibagong video na naman yung natapos. Pero sa totoo lang dapat mas mahaba pa to kasi masyado akong napukwento talaga sa topic na to. Di ko alam kung bakit. Siguro kasi ang dami ko lang talagang kalokohan dati. Kaya siguro gagawin ko na lang to ng part 2 pag nakita kong nagustuhan nyo. Uy, saka pala napansin ko na ang daming nag-like nung video ko na Minecraft experience. Halatang gusto nyo talaga akong gumawa ng storytime kung paano ko tatapusin yung Minecraft ha. Pero wag kayong mag-alala kasi kahit di nyo nilike, gagawin ko pa rin yung video. Kaya ayun, abangan nyo na lang siguro kapag in-upload ko yun.
Kaya, ayun, hanggang dito na lang uli. Salamat ulit sa panonood Bye! Ado,